Mahalagang alamin at tingnan natin kung ano ang nagtutulak sa atin upang gawin ang mga bagay at ipagpatuloy ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko. Gumaling ka." Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos, ayon sa iniutos ni Moises, bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." Ngunit pagkaalis ng lalaki, ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay moved. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Pakishare din po ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow and like na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ngayong araw ng linggo ay supposedly ay kapiyastahan din ng Our Lady of Lourdes. Pero dahil ito'y Sunday, kaya mas mataas ang pagdiriwang ng araw ng linggo. At kapag Feast of Our Lady of Lourdes, ito rin ay World Day of the Sick o pandaigdigang araw ng mga may sakit. Kaya magandang i-align din natin ang ating pagninilay sa mga may sakit. Alam nyo, ngayong araw na ito, yung gospel natin today, speaks about the encounter of Jesus sa isang may ketong. At sabi ng may ketong sa kanya, "Panginoon, kung nais mo, malilinis, mapapagaling mo ako." At ano ang sabi ng Panginoon? He was moved with pity. Sabi niya, "Nais ko maging malinis ka." And at that moment, naging malinis at gumaling nga itong may ketong na ito. Sabi ng Panginoon na magpasuri siya sa pari at maghandog, no? Bilang patunay na siya magaling na. Bagamat pinatatahimik at ayaw sabihin ni Jesus na ipagkalat yung balita, but still, because of the joy in his heart, itong may ketong na gumaling, ipinahayag pa rin ang balita tungkol kay Jesus. And because of that, hindi na nakapasok si Jesus sa lungsod kasi dudumugin siya ng mga tao. Kaya naman, alam na, yung mga kontrabida sa buhay niya, yung mga pariseyo, ay pwede siyang dakpin dahil sa mga ginagawa niya, especially during the day na kung saan ay Sabbath. No? Magandang tingnan at suriin natin itong ganitong karanasan. Gusto kong bigyang diin yung salitang moved with pity, moved with mercy. At ito yung nagtutulak kay Jesus para gawin ang mga bagay. Kaya maganda tingnan natin what moves you. Noong nag-aaral po ako ng Science of Addiction, and nag-focus ako doon sa tema ng hope. At sabi sa Science of Hope, napakahalaga ng motivation, ng inspiration. Napakahalaga what moves you to do something. Kasi minsan doon tayo na-frustrate. Minsan alam natin yung ginagawa natin, may mga plano tayo, pero wala tayong proper motivation.
At kapag walang proper motivation, doon tayo nag-fail. At kapag nag-fail, doon tayo nalalaglag sa kawalang pag-asa. Minsan naman, puro motivation, hindi naman alam ko anong gagawin, ano yung mga steps na dapat gawin. So napakahalaga ng steps, napakahalaga ng motivation. At mga kapatid, magandang tingnan, ano ba yung motivation ni Jesus? Bakit ginagawa niya ang mga ito? Bakit siya nagpapagaling? Bakit siya nagpapalayas sa masamang espiritu? Bakit siya tumutulong sa mga higit na nangangailangan? Because He is being moved with mercy, with pity. Yung habag, yung malasakit ang nagtutulak kay Jesus para gawin ang lahat ng ginagawa niya. And what is mercy? It is the maximum of love. Ito yung maximum ng pagmamahal. Ito yung mamahalin mo kahit na hindi karapat-dapat mahalin. Kahit hindi qualified. Kahit hindi pasok doon sa standard. Magmamahal. Tutulong. Magmamalasakit. Mga kapatid, magandang tingnan muli natin yung ating mga sarili. What moves you? What moves us? Ano ba talaga? Tayo ba katulad ni Jesus? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Is because we are being moved with mercy? O self-interest? Bakit ka tumutulong? Talaga bang pagmamahal yan? Talaga bang malasakit yan? O merong vested interest? Mga kapatid, hindi sa lahat ng oras at pagkakataon, malinis ang intensyon. Malinis ang motibasyon. Pero napakahalaga, linisin natin. Lalong-lalo na sa mga may kakayanang tumulong. Minsan, may mga tumutulong pero merong string attached. May mga tumutulong pero meron pala namang hidden agenda. May mga tumutulong pero naghihintay o humihingi ng kapalit. May mga tumutulong pero yung pala investment lang dahil darating ang panahon, mapapakinabangan din yung tinutulungan. Mga kapatid, ang motivation ng Panginoon is love in its maximum. And that is mercy, habag, malasakit. Sana po, dumaan din tayo sa ganung klaseng motibasyon. What moves us in this life is love. Yung bang pagmamahal is the power that keeps us going in this life. Yung bang hindi yung pera, hindi yung posisyon, hindi yung impluwensya ng mundo, hindi yung atensyon at pansin, papuri ng mga tao, ang motibasyon natin, kundi ang motivation natin, why we are doing things in our life, what keeps our life going and moving forward, is because of the power of love. Love in its maximum is mercy, habag at malasakit sa isa't isa. Kaya sana mga kapatid, we ask the Lord to cleanse our intentions, to cleanse our motivations, at ilagay niya yung pagmamahal bilang sentro ng lahat sa buhay natin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, Ikaw nawa ang maging motibasyon namin sa buhay. Ang pag-ibig mo at malasakit mo ang maging batayan namin at magtulak sa amin upang magmalasakit din at tumulong sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.